Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Mga opisyales na sangkot umano sa iligal na pugaw, pinangalanan. Isang dating mataas na opisyal at iba pang mga opisyales na tumulong umano sa iligal na pugaw, ibubunyag ng PAGCOR. 3 Chino na kaanak daw ng umano'y big boss ng mga sinalakay na pugaw hub, inaresto. Ibinulgar ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco na may isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang naglakad umano para mabigyan ng lisensya ang ilang iligal na pugaw sa bansa na kamakailan lamang ay ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Nangakong ilalantad ng PAGCOR ang pagkakakilanlan at ang mga detalye na humantong sa pag-usbong ng mga iligal na pugaw sa tamang forum. Sinabi ni PAGCOR Chief Executive Officer at Chairman Alejandro Tenco na ang mga investigador ay dapat tignan ang papel ng mga former officials at kanilang mga conduit sa pagbibigay ng mga lisensya sa mga pugaw applicants na may mga kahina-hinalang background. As a regulator, our job is to ensure only those with valid licenses can operate gambling activities, whether land-based or online. Ang pahayag ni Alejandro Tenco nitong Sabado. It is in the interest of the government to crack the whip against illegal operators, including the so-called offshore gaming operators or PUGOs and their backers, because the criminal activities associated with their illegal operations pose serious threats to our people. Dagdag pa niya. Pinuri ni Tenco ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na sugpuin ang mga illegal na operators, kabilang ang mga walang lisensyang offshore gaming operator at ang kanilang mga taga-suporta. Ang ginawang pagsalakay sa mga illegal na pugos ng PAOC ay nagresulta pagbaba ng bilang ng mga lisensyadong entity mula 298 sa ilalim ng nakaraang administrasyon to 43 na lamang ngayon. What we need to question in the first place was how those 298 POGOs licenses were able to secure their licenses in the past. Because clearly, during our cleansing process, we found most of them to be ineligible and outright suspicious. Ani Tenco. We are also ready to reveal the roles of other controversial individuals behind these criminal POGO enterprises. Dagdag pa niya. Samantala, nahuli ang 3 Chinese na sinasabing mga manager ng Pugaw Hub sa Pampanga at Tarlac na nagtatago sa Pampanga nito lamang Biyernes ng gabi. Sa initial na investigasyon, napag-alaman na ang mga 3 Chinese ay ang mga manager at kasosyo sila umano sa illegal na pugaw ng suspendidong Bamban Mayor na si Alice Goo. Ilan sila sa mga sinasabing nakatakas sa naunang ni-raid na Pugaw Hub sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ngunit itinanggi ng nahuling 3 Chinese ang mga paratang pero inamin na wala silang legal na dokumento sa pagpasok sa bansa. Nasa kote naman ang may ilang Malaysian national na hinihinalang sangkot din sa illegal na pugaw sa Zamboanga kagabi. Samantala, vlogger na si Attorney Toto Kausing at mga iba pang vlogger pinangalanan ang mga sangkot na matataas na opisyales sa illegal na pugaw. Kayo na po ang humusga. Ay, magandang gabi po. Meron kami pong joint vlogging ngayon ng aking kasama sa Truth Vloggers. Kasama po si Attorney Insurrecto, kasama po si Aling Marie, kasama si Ago Fidelizo, kasama si Art, kasama si Bad Vlogcaster Armandin, kasama si Roy Japan Tours, kasama si Zerks Adventures. So ngayon, matutunghayan ninyo kung ano ang ating papahinatnan nito at ako'y papasok pa lamang sa aming joint vlogging. So antayin nyo na lang po at ito na tayo. At habang nagpapasok ako, magkikwento lamang ako ng kunting background. Ang background po nito ay ganito. Ako po ay nagsiwalat o nag-expose o nag-expose tungkol kay Lito Lapid. So ang sabi ko, si Lito Lapid ay pinoproteksyonan niya ang Pogo sa Porac, Pampanga kasi po ay siya ang ay binibigyan ng lupa doon sa may Pogo, no? At siya may-ari rin siyempre siya ng lupa. So ngayon, ang nangyari kung siya ang may-ari ng lupa ay siyempre control niyang Pugo.
So at the same time, siya ay ang hepe o ang committee chairman ng tinatawag na chairman ng Committee on Games and Amusement Boards Committee. At ang Games and Amusement Boards ay siyang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng pugo para makapag-operate. So ngayon, kung siya ang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement Board, siya ay hindi pwede sabihin na siya ay walang alam. Pero sa kanyang sinabi na sa kanyang sinasabi na wala daw siyang alam, talagang sinasabi niya wala daw siya alam dahil hindi niya masabi kung bakit dahilan. Sinasabi daw niya hindi niyo nakita. Imposible, tapos kilala niya yung mga engineer, ang mga nakasalamuhan daw niya doon, nakabanggaan. Tapos hindi niya kilala kung saan hindi niya alam kung saan ang pugo, hindi niya nakita ang pugo. Ano ba klase? Hello, Lito Lapid. Ang trabaho ng senador sa tinatawag na bilang committee chairman ay kailangan niya na bantayan kung ano ang nangyayari sa lahat ng mga establishmento na binigyan ng Games and Amusement Boards ng tinatawag na lisensya. So dahil sa kanyang committee yon, hindi niya pwede sabihin na hindi niya kilala kung sino ang ulo, ang lahat ng sa loob ng pugo. So ngayon nagwawala ng siya, sabi niya hindi niya alam, hindi niya kilala. So ito, papasok pa lang ako dito sa antayin ninyo at i-live stream ko sa aking yung pag-usapan namin. Kumbaga ipepresenta ko rito ang aking mga ebidensya kasi sinasabi ni Lito Lapid ay tawag nito, patunayan ko at magre-resign siya. Ito na ngayon. Hinamon ko yung tinatanggap ko ang kanyang hap. So, ito na tayo ngayon. Papasok na tayo. Sa tingin ko mahalaga to kasi kung titingnan mo yung sinabi ni Lito Lapid, sabi niya, yung credibility niya on the line 'di ba? Naghamon siya. Pag napatunayan, magre-resign siya. Tapos sinabi niya rin na 3 terms na siya as governor. I think vice governor, tapos 3 term na siya na senador, tapos tatakbo pa siya. So mabigat yung dala niya. So parang nasira yung reputasyon niya rito. Tapos kung titingnan naman sa hearing, indirectly nananawagan pa rin siya sa engineer, sa mayor, na tulungan at linisin siya. Tapos lumalabas rin para daw sumabit rin yung pangalan ni Arroyo. So Atty. Toto, maraming mga pangalan ang nasasabit dito. Ako po natutuwa Natutuwa ko in a sense na ito po yung purpose ng hearing kasi. Ilantad kung may kasalanan at sana naman kung napinpoint nila kung sino yung vlogger na yon, bigyan rin ng platform na magsalita sa hearing para po sa sambayanan magkaliwanagan din. Yun lang. Okay. Salamat Kaago. Diyan ka muna. Huwag kang aalis Kaago. Mamaya. Atty. Toto, mamaya ka na. Talagang special ka. Pagsalitain muna natin si Sir Adventure. Pasakalye. Boys Up Adventurers. So, ayan, medyo nakita natin. Hindi ko alam si Atty. Toto pala pinupuntirya. Pero parang hunch na ako nung kanina na may libel daw. Kasi yun. Pero ito na po. Balik tayo. Dito makikita nyo kung paano magtawag, mang-name drop. Alam mo yung parang bata na nagtatawag ng kakampi? Nag-name drop, tinawag niya yung mayor, tinawag niya si Gloria, na wag hayaan mangyari ito, masisira pangalan na ganito, ganyan. Kasi nga, di tayo sanay na nagre-react yan si Lito eh. Ngayon, nung nalagay siya sa kagipitan, na akala niya, siya pinupuntir niya, nagtawag na. Ngayon, pina-action na niya, pati kila Gloria. Alarming to kasi dito natin makikita gaano kalawak ang galamay ni Lito Lapid. Akala lang natin tahimik lang siya na walang ginagawa, kumakamal, pero ilang beses na ba din siya na nasan ko sa katiwalian nun eh. Pero this time,
nagtawag siya, pati si Gloria tinawag niya. Ibig sabihin, maaring may punto na maari talagang masagasaan, maapektuhan yung pagtakbo niya para sa next election kasi nga, pati ngayon 2025, tapos na din ang termino niya. So, kailangan niya tumakbo ulit para sa last election. Para sa akin, medyo alarming to dahil nakikita natin kung ano talaga ang totoong Lito Lapid na nakaupo sa Senado. Yun lang muna, guys. Hey, Attorney Enzo, Pasakalya, tapos si Roy. Tapos ayan na yung man of the hour natin, si Engineer Toto Kausing. Yes! Uy, gano ha? Magandang nahuli ako, pasensya. Si Roy. Roy. Sige, mainit. Okay. Okay, magandang gabi sa inyo lahat, ating mga kasama sa katotohanan. Okay, so Lito Lapid. Yan ating topic. Anyway, bumabati ako sa lahat. Sa okay, Atty. Toto. Yan na. Mukhang mainit sa'yo, Atty. Toto, si Leon Guerrero. Ha? Nahulog na sa kabayo. Ay, pakibalik daw si Rago na tanggal ata siya. Okay, ako medyo hindi ako sumusuporta diyan kay Toto sa bagay na yan. Kasi mula pagkabata, lahat ng pelikula ni Lito Lapid pinanood ko eh. alam ko pa yung kanta ng Leon Guerrero. Ha? Oh. Kinuwento mo ngayon. Isang bala eh. Kinuwento ko pa isang bala na lang eh. Nakita nyo ba yung may kalaban na dalawa sa unahan? Nakakabayo si Lito Lapid. Tapos mayroon dito siyang bulo. Itak, dalawa, nandito. O ginanyan niya, patay yung dalawa. O tapos binawi niya uli. O balik yan. O kaya nyo yun? O. At saka yung may kalaban, iisa na lang bala, dalawang kalaban. May kutsilyo. Pinutok yung yung revolver, isang bala pak. Nahati yung bala. Patay yung dalawa. Tapos ngayon, yung iniidolo ko, inaatake ni Engineer Toto eh. Sabi ko to, bago ka dumating, hanga ka kay Percy Lapid. Tapos ngayon, hindi ka hanga, hindi ka bilib kay Lito Lapid. Anyway, mamaya na ako. Ano lang muna. Papasukin mo na si Sir Ago. Nag-message siya. Roy, bahala ka na Roy. Kwento-kwentuhan lang tayo para hindi masyadong seryoso. Mainit masyado yan si Toto eh. Para din ako kay Quiz Ago. Na-hype din ako kay Quiz Ago eh. Si Kaago. Ito lang, wait lang. Kaago, bago ka daw makonect ng ating operator, i-open mo daw ang iyong camera at saka mic para may add ka ulit dito sa stage. Kaago, Pedaliso. Okay. Pakiconnect daw yung mic at camera mo. Yun lang. O, sige, Karoy. Okay. So, napagsalta na ba lahat? Kasi wala ako. Pasensya na. Gusto lang ma-update. Napagsalta na lahat. So, ngayon, si Engineer Toto na. Kasi gigil si Engineer Toto. Si Leon Guerrero kay Engineer Toto. So, wala siyang binabanggit na kung sinong vlogger di ba? Basta vlogger So, paano mong Engineer Toto na ikaw yun? Wala namang iba nag-vlog laban sa kanya. Ako lang. Ba't mo naman kinaaway kasi, attorney? Ay, alam mo, hindi naman tayo nang aaway. Alam mo, si Kainso, abogado yan. Alangan, kung sino babanggitin ng ebidensya, wala kami magagawa. Na nabanggit ng ebidensya eh. Ganun lang kasimple. Wala akong personal na galit sa kanya. Although masyadong hanga ako kay Percy Lapid, pero hindi ako hanga kay Leon Guerrero. Ay, Sir Art, magandang gabi po. So anyway, nais ko lang din sabihin kung bakit tayo ngayon saya kasi parang ang reunion to ito, kung bakit alam ko yon. Okay, na-miss ko kayo lahat. Ano na kagad eh? 860 na kagad ang viewers natin So ito po yun ang dahilan kung bakit alam ko na ako yon.
mga 3 days bago mag-Senate hearing or days before the Senate hearing, ay tumawag sa akin isang tao na kakilala ko at dati ko ng kaibigan. Ngayon, siya ay nakikiusap na kung pwede makipag-meeting ako sa tao ni Lito Lapid. Yung tingnan ko yung pangalan niya kasi hindi ko lang mababit, pero ito yung message niya sa akin sa aking messenger. Ang hinihingi niya na makipag-meeting daw si Lito Lapid sa akin. So ngayon, ako naman ay ayaw ko makipag-meeting kasi unang-una kong kinatatakutan marami na pong mga reporter ang biktima ng tinatawag na palalabasin ka na nangungutong ka ng pera. Halimbawa, uupo ako sa mesa, katabi ko si Lito Lapid, may kasamang mga kung sinong NBI o pulis at bibigyan ako ng envelope sa tapat ko, pagtapos sabay huli. Ordinary na po na modus yan ng mga opisyal na natitira ng mga reporter. So, ayaw ko mangyari yan, kaya hindi ako pumayag na magkita kami. Pangalawa, sinabi ko, paano ito, nasa El Nido na ako nakatira, kaya hindi rin ako makapunta, masyadong magastos from El Nido, Palawan. So, meaning to say, sinara ko ng pintuan para magkaroon kami ng meeting. So, what happened next is, habang nasa Palawan ako, nagbabakasyon, ay sa Puerto, nag-chat sa akin yung kaibigan kong yun. Sabi niya, i-inform na kita na nagsampa na ng kaso si Lito Lapid sa NBI Anti-Fraud Division. Sabi ko, bakit Anti-Fraud Division? Akala ko cyber libel. Dapat doon niya sinampa sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. So nag-message ako sa kaibigan. Baka iniisip niya ng scam kayo. Sabi ko, paano magiging scam ang cyber libel? Tinanong ko Sabi, aywan ko ba? Kasi kaibigan daw niya yung hepe ng Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation. So sumagot ako, sabi ko, pakisabi sa hepe ng Anti-Fraud Division na mag-ingat siya. Kakasuhan ko siya kasi hindi niya teritoryo ang kaso. Kaya ang may teritoryo dito, ang dapat lang ay si Cybercrime Division kay Attorney Jeremy Lotok. Dapat doon niya isampa. Kaya pakisabi niya, kung ayaw niya, magreklamo ako sa ombudsman laban sa NBI Hepe, Chief ng Anti-Fraud Division, huwag siya makialam kasi hindi niya teritoryo ito. So nevertheless, I did not know what happened kung pinatuloy niya. Tapos, obviously, kinuha pa niya yung mga records ko daw kuno sa NBI clearance. Siyempre, lahat NBI records. Siyempre, sa NBI records, pag mag-apply ka ng NBI clearances, nakalagay ang lahat ng kaso mo basta na isampa siya sa RTC. So, ngayon, nagulat na lang ako nung pag-Senate hearing, nandun siya. Tapos, nagkwento nga siya na may siyam na libel ako na kaso sa NBI, ayon sa inamin niya na kinuha niya sa NBI records. At meron daw akong 6 na warrant of arrest. So ngayon, sinagot ko siya, kagad, nag-vlog ako, sabi ko, nagsisinungaling ka Mr. Lito Lapid. Kakasuhan kita ng libel sa ginagawa mong yan. Bakit? Kasi ang totoo, 14 counts ang libel laban sa akin, hindi 9 counts. Ang 9 counts na sinasabi mong libel, ay nung araw pa yun na ipanalo ko na yun. Tapos na yun. At saka mga warrant of arrest na yan, wala na yun kasi tapos na nga yung kaso. Ang problema lang nito sa system ng recording ng NBI, kahit matagal ng kaso, ay hindi pa nila tinatanggal. Ilang beses na ako kumuha ng NBI clearances at nagsubmit na ako ng utos ng RTCs concerned na dismiss ng kaso na ipanalo ko na, hindi pa rin nila binabago ang kanilang record sa NBI. Yan po, nananawagan po ako kay Judge Jimmy Santiago na siyang hepe ngayon ng National Bureau of Investigation. Isa po yun na dapat trabahuin nyo po
ayusin nyo po ang sistema ng NBI clearance records. Kasi marami po ako natulungan bilang abogado na sumulat ako sa NBI, matagal na itong kaso ito, bakit nandyan pa rin? Sabihin, marami din akong kinitang kwarta sa pagkakaroon ng kliyente na maayos ang kanilang NBI clearance na sa totoo lang tapos na ang kaso. Bakit naroon pa? So yan ang isang sistema na mali ng NBI. And isa pang mali ng NBI dyan, it is a sensitive private information ko. So ngayon, dapat humingi muna ang NBI ng consent ko bago nila binigyan ng records si Lito Lapid. Ngayon, nang inanunsyo ni... Attorney, ikat kita saglit. Magtatanong ako para klaros na tayo. Yung kiniklaim ni Lito Lapid na ikaw ay may warrant of arrest, sinasabi mo ngayon, Attorney Toto, wala kang warrant of arrest. Lahat yun wala na. Hindi ngayon, wala na. Kasi tandaan ninyo, sa batas ng warrant of arrest, 10 araw lamang yan ang effectivity. So if bibigay sa mga pulis, before 10 days or after 10 days, ibalik ng mga pulis sa korte na nag-issue. So ngayon, ang problema lang sa NBI kasi kahit old warrant of arrest, nandyan na sa kanila yan. Yan ang problema na isang sistema na dapat ayusin ni Jimmy Santiago. Because if it is not resolved, marami po mga Pilipino na hindi makapag-abroad kaagad because of that problem. So ngayon, anyway, another problem here sa NBI is bakit sila pumapayag na pumo-opisyal ng bayan na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador ay para lamang sa kanyang personal na interest na depensahan niya ang kanyang sarili. Whereas, kung pumunta siya doon, andun ako sa punto ni Attorney Enzo na sinasabi niya, if you are and were the chairman of Games and Amusement Board, tapos na may oversight function, ibig sabihin oversight, monitoring function, doon sa mga lahat ng mga permits na binigay ng Games and Amusement Board, ay dapat ikaw ang dapat nag-imbestiga nito. Bakit hanggang ngayon hinayaan kay Senator Risa Hontiveros at Win Gatchalian? Ilang buwan na tumatakbong hearing, hindi man lang siya pumapasok, kahit man lang joint. Bakit? Anong dahilan? Kasi protector po siya. Yan ang totoo dyan. So ngayon, ang lupa na pinakita ko doon sa kanya na galit siya, napilitan tuloy ko ipakita na mayroon akong hawak na tax declaration na sa pangalan ng asawa niya at siya. Ang asawa niya, tinutukoy niya, yun pa lang, tinutukoy na ex-wife niya. So, kaya nasunod, ang nangyari, nililabas ko na rin na yung ex-wife niya na si Marisa Tadeo Lapid, although I do not know kung paano na-anal yan, ay dating manager pa ng Pogo Purak. So, yan ang katotohanan niya. Attorney Toto, liwanagin natin muna para klaro. Yung sinasabi niyo pong lupa na may kinalaman yung dating asawa ni Lito Lapid, yan po yung lupa na tinayuan ng Pogo. Hindi naman sa lupa, magkatabi-tabi lang ang lupang yan. To enlighten nyo, ang lupa po dyan na kung saan ang Pogo nakatayo, pinuntahan ko kahapon, pinunan ko ng litrato at video, at iyon ay nakatayo sa tabi mismo, kumbaga vacant lot siya ng tinatawag na Grand Palazzo Royal na pag-aari sa pangalan, sa papel ni Ruperto Liwag Cruz. Ngayon, ang lupang yan, namimigay lang yan na wala sa pangalan, hindi walang lipatan, pero may isang tax deck na nailipat sa kanya talaga. So ngayon, hindi lang siya dyan ang binigyan. Sa totoo lang, pati nga si Gloria Macapagal. Pati pa nga, marami sila dyan sa Pampanga. Kasama dyan sa kanilang sindikato dyan, si Bong Pineda, kasi hindi po papasok ang anumang Pogo kung walang blessing o bendisyon ni Bong Pineda. So, Attorney, clarification lang kasi nakinig ako ng ano kanina ng news about Lito Lapid eh. So ang sinasabi niya yung 10 hektarya daw hindi sa kanya pero daw sa mga Cruz siblings. Tama ba 'yun o hindi?
tama na sa pangalan ng Cruz siblings. At babanggitin ko pa kung sino mga Cruz. Ayan. Ang mga Hindi ako kasali dyan, ha? ay ang mga si Roberto Cruz ang kanilang pinaka-SPA nila o attorney in fact ng lahat ng Cruz siblings. So 106.4 hectares lahat yan. So ngayon, noong 2001, inaward yan ng Department of Agrarian Reform ang kabuuang lupa sa mga farmers sa Purak, Pampanga. At Attorney Toto, sa'yo ba yung signal o sa akin? Maganda ba yung signal niya o talaga nagpapalya? Mahalaga kasi. wala akong Okay lang naman eh. Okay ba yung signal niya, Tony? Okay lang, okay lang. Parang sa'yo may problema siguro. Okay, sige. Tuloy na po, Attorney Toto. So anyway, okay. Sabi ko, pinag-umpisa ng lupang iyan ay yung 106.4 hectares na inaward sa mga farmers by reason of CLOA noong 2001. Tapos, tataka ka lang, pagdating ng 2003, ay nagkaroon na naman ng DAR order o DARPO order na kinonvert the whole of 106.4 hectares into tourism land, residential land, and commercial lands. So, hindi pa na-award na in paper sa mga farmers, pero hindi pa nila nahawakan, na-convert na. So, iyan po ang nangyari dyan. So, that time, si Lapid ay governor ng Pampanga. So, habang bilang gobernador ng Pampanga, ang hawak niya ay probinsya. Ngayon, ang ginawa ni Roberto Cruz ito, dahil ang original na classification ng lupa ay agricultural, kung isangla mo sa bangko, mababa ang presyo. So, kailangan pataasin ang presyo ng mga lupa para kung isangla mo, malaki ang makukuha mo at kahit hindi mo bayaran ang utang mo sa bangko, malaki pa rin kikitain mo. So, sa ganung kaisipan, ang nangyayari, yung dating halimbawa 500 pesos per square meter kung agricultural, at kung i-declare ng munisipyo sa zoning ordinance na isang residential, commercial o tourism lot ay mag-aakit siya sa 10,000 pesos per square meters. Ang 10,000 pesos per square meters kung equivalent per hectare ay 10 million pesos per hectare. Kaya kung 106 hectares, that is equivalent to 106 times 10 million, that is 1 billion plus. So, ibig sabihin, just imagine, kung talagang negosyante ka, ganito ang style ng mga developer o mga real estate na businessmen. Bibili ng lupa na mura, kagaya Kabilyar, tapos bibili na sa mga bawat bayan sa buong Pilipinas, at lalagyan ng gate, lalagyan ng kunting kalsada, at papalitan, a-apply sila ng bagong tax deck, pataasin ang fair market value. Para kung umutang man sila, ay malaki, bawi pa rin sila kahit matalo sila, hindi na mababayaran ng utang, ay panalo pa rin sila. So, ganun po nangyari dyan sa Purak, Pampanga. So, para maaprubahan ang classification, ay kailangan aprubahan muna yung ordinansa ng Purak as bayan ng probinsya. So, doon pumasok ngayon ang papel ni Lito Lapid para aprubahan ng provincial board ang ordinansa ng Purak na pinataas ang classification ng lupa na sakop ng 106 hectares. Kaya, nabigyan siya dyan si Lito Lapid ng lupa. At ang malaki ang lupa niya dyan na binigay sa kanya. So ngayon, going fast forward, noong 2019, nanalo yung mga farmers, hiningi nila sa Department of Agrarian Reform na yung lupa na natira sa 106.4 hectares na hindi man lamang na-develop ay ibalik sa agricultural. So, nanalo sila ng November 2019. So, nanalo sila 2019, pagkakataon din na pumasok ang Pugo. So, dahil pumasok ang negosyong Pugo sa isip ni Roberto Cruz, kailangan niya ngayon didiskarte. Pero mo, November 2019, nilabas yung decision at nag-apila na lamang sila sa totoo lang March 2022. So, ibig sabihin, out of time na. Alam ni Atty. Insoy, kung out of time, dapat final and executory na decision. Anyway, sa panahon na ni Duterte nangyari,
At nung panahon, outgoing si Duterte, March 2022, na isampa yung notice of appeal. Pero kahit na may utos ang DARCO na ibigay na sa farmers, hindi binigay kasi pinatayuan muna ng Pogo yung mga bakante. 10 hectares of those vacant lots. Ang vacant lots estimated ay mga 40 plus hectares. So sa 40 plus hectares, doon nila itinayo ang Pogo. So with the help of Duterte, naitayo yan. Na walang naging problema, kaya binigyan sila ng building permit. Lahat ang building permit ay nasa control ng mayor yan. Kaya hindi pwede sabihin ni Jing Capel na mayor ng Pura na wala naghuhugas ng kamay. Lahat po na nangyayari sa bayan, negosyo at hindi ba negosyo, kahit police matters, ay alam dapat ni mayor. Pero nag-ugas kamay siya. Sige. Attorney, para masundan ko yung sinabi mo, so yung balik ulit tayo sa 10 hectares. Ang kasalanan ba ni Lito Lapid yung approval process o yung ownership ng 10 hectares? Doon ako na help me out there. Mahabang kwento yan ang kasalanan ni Lito Lapid. Una sa pagbigay ng protection kay Roberto Pert Cruz na siya ang sa pangalan ng may-ari sa papel. Okay, dalawang klasik ang problema natin dito. Dalawa yung pag-ari, ownership in name and ownership in paper. Sabi-sabihin, legal ownership tsaka beneficial ownership ang tawag dyan. So, in this case, ginagawa nila dito ay beneficial owner si Lito Lapid, may pinibigay sa kanya na portion. So, may ibang portion din na pinapalatan niya talaga sa kanya, kaya nagkaroon ako ng tinatawag na tax declaration. Wait lang po, hindi to accusation lang, no? Meron tayong written documents to support this, no? Kasi baka mamaya naglalabas na accusation lang natin to. Alam mo naman, siyempre ako mukhang may ilalabas, ha? Patay. Yun, no? Patay, ha? Ito po yung tax declaration. Yan ang kinaganda kay attorney. Laging ganyan, legal lahat. Pangalan ni Lapid Manuel M. and Lapid Marisa T. SPS o spouses. So, ito yung binigay sa akin ng aking source na ebidensya na may sa lupa sa 106.4 hectares dyan, binigyan siya nito. At ang sinabi dyan, pati si Jing Capel, ay may portion dyan na part na ng Pogo. Kasi bakit kukuha sila sa outside Pogo? Kasi Pogo ang importante sa lahat. So, kaya... Attorney Toto, para ganito lumalabas, may 106 hectares na lupa, may portion dyan na tinayuan ng Pogo, yung 10 hectares. May portion din sa 106 hectares, may lupa si Lapid. Tsaka, tama ba? Meron din. Pero yung lupa ni Lapid na binigay sa kanya doon, sinasabi dyan, na lupa niya, ayon dyan, hindi yun yung tinayuan ng Pogo. Yun yung unang binigay sa kanya, yung panahon na binigyan niya ng pabor noong 2003 para maaprubahan ang ordinansa ng Pura. Para pataasin ang presyo. Ibig sabihin, Attorney Toto, liwanagin ko, di ba may 10 hectares na tinatayo ng Pogo ngayon? 10 hectares ba yun? Approximately 10 hectares. Meron bang lupa si Lapid doon o yung asawa niya? Ayon sa source ko, may lupa doon si Lapid. No? Ang gaya lang, ang hindi ko lang matukoy kung itong aking tax deck ay tungkol sa labas ng konti ng Pogo o sa loob ng Pogo mismo. Okay. Pero sabi ng source ko, kaya mahalaga dyan, binigyan sila ng ni Jing Capel ng ownership dyan sa lupa na yan. So attorney, in part or in whole, bali ang malinaw not the whole of 10 hectares, part lang. Tapos okay. Attorney, so hindi natin alam doon sa 46 na building ata meron diyan o tinamaan doon yung lupa ni Lapid, hindi wala tayong confirmation diyan Siyempre, na yan, illegal yan eh. So, mayroon bang mga corrupt na napapabibigay ebidensya laban sa kanila? So, alam mo, nakausap ng aking source
ang dating abogado ni Lito Lapid, nung gobernador si Lito Lapid. Sabi niya, kaisa-isang tao lamang nakita ko na napakagaling. High school graduate lamang. Mas magaling pa sa abogado pagdating sa pera. Ayan ay walang iba kundi si Leon Guerrero na sana'y mahulog na sa kabayo. So, attorney, ang nangyayari kay Lito Lapid, parang si Alice Guo. Siya yung may-ari ng lupa. Listen. Parang si Alice Guo, di ba siya yung may-ari ng lupa, pero hindi siya yung may-ari ng building na Pogo. Pero ginamit yung lupa niya. Sa lupa lang siya. Sa lupa lang siya. Wala siya sa building. Sa lupa lang siya. Pero yung pag ikaw nagmamay-ari ng lupa, may responsibility ka pa rin kung ano yung nangyayari sa Pogo. Tama ba yun? Siyempre, pag hinarangan mo yung ikaw may-ari lupa, pag hinarangan mong ibang gusto magtayo, hindi sila makapagpatayo. Ngayon, kung pinayagan mo magpatayo, may ibig sabihin may kontrata kayo. Ganun lamang ho kasimple yan. At saka, besides, ayaw ko yung salita ni Mr. Lito Lapid na hindi daw niya alam na bakit namin na may pugo doon. Tapos, una sasabihin niya, kilalang kilala kita. Taga Pura ka, sinabi niya yung engineer. Hindi ko naman tinira yung engineer. Bakit sinabi niya tinira ko engineer? Tapos sinabi si Jing Capel, kilalang kilala din kita kasi parang ano daw. Ibig sabihin, kung kilalang kilala mong tao, bakit hindi mo nakilala ang pugo na napakalaki? Napuntahan ko kahapon, pinicturan ko pa. Ang problema lang, nasa labas lang ako naglitrato kasi binawalan na ako paok na pumasok. Kukuha sana ako ng litrato kasi ang purpose ko para maisampa ang remedyo na dapat kailangan ng mga magsasaka na ibinibigay na sa kanilang lupa pero may pugo na nakatayo. So ano ngayon gagawin ng magsasaka? Nakaawad na sa kanila, may pugo na nakatayo. Pwede bang sakahan ang building? Yan ang pinaka-problema ngayon ng magsasaka. So isang issue pa yon. Matinding issue yon na yun nga. Punta tayo sa magsasaka, no? Ikaw ba yung ikaw yung ang connection mo doon sa mga magsasaka? Engineer Toto. Ay lumapit po sa amin ang mga magsasaka kung paano makatulong kasi 2019 pa ang order hanggang ngayon hindi pa mapapatupad. Kumbaga, ang problema ko nito ay bakit hinaharangan sa Office of the President? Nakaapila kasi sila sa Office of the President. So sino sa Office of the President ang humaharang para hindi mapapatupad yung lupa na maibigay sa mga farmers? Ang Office of the President kaya nadig mo ng husto yan kasi trabaho mo pala yung sa magsasaka. Okay? So ngayon, ang mga happen na ganun, mangyaring ganun lang So, ang opisina, mas malaking issue kay Alice Guo kasi involved ito pati magsasaka Mas malaki ito. Mas malaki ito. Ngayon, ang opisina ng attorney. Back to tax declaration. Last question ko na to. Yung binabanggit mong tax declaration diyan, nakapangalan sa dating asawa ni Lito Lapid. Sa mag-asawa. Tama po ba? Sa kanilang dalawa. Sa mag-asawa, okay. So sila nagbabayad ng tax, parang ganon. So, ngayon, yung lupa na yan, yung particular na lupa na yan na kung saan meron silang tax declaration, yan ba ay bahagi ng lupa na tinayuan ng Pogo? Wala akong direktang ebidensya magsabi na ito ay sa Pogo na kapart sa kabilong, pero katabi-katabi lang ito. 6 hectares lang lahat. So it worth, so yan ang pwedeng nilusutin Lito. So it worth investigation na investigahan. Dapat kung hindi ko lang alam kung paano makapag-imbestiga si Honorable Risa at saka si Honorable Win sa kapwa na senador, pwede ba na mapatawag at i-contempt kung hindi magano? Yan ang problema ko. Papatawag ko. Mga kaibigan, definitely may dapat malaman pa ang taong bayan. Attorney Toto, papaalam na ako pero sa vlog ko i-interviewin kita. Maganda to. Okay. Thank you, salamat. Sige.
So anyway, ang opisina sa Office of the President na may hawak ng kasong ito na hindi pa dinesisyonan ang apela ni Roberto Cruz ay ang Office of the Executive Secretary for Legal Affairs. No, ODISLA kung tawagin, the Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. So dapat, yan ang problema sa ODISLA eh. May kaso din ako, di ibang kaso dyan. Panahon pa ni Duterte hanggang ngayon na hindi pa na-desisyonan. May kaso rin ako dyan sa panahon pa ni Noynoy Aquino hanggang ngayon hindi pa na-desisyonan. So ganun po kabagal din ang Office of the President. So ibig sabihin, this contributed. Hindi ko alam kung mayroong deliberate action on the part of the Office of the President para maipatayo na walang problema at maipatakbo ang Pogo na tinatayo sa lupa na dapat ay nasa farmers na sa ngayon. So, yan ang isang issue dyan. Actually, nabuksan na nila ni Honorable Lisa. Buksan ko lang na, attorney, no? Kailan ba naitayo yung Pogo na yan? Panahon ba niyan yan? Kayong administrasyon? 2019, nagsimula ang pagpatayo. May tanong lang ako to. Oo. Kasi sabi ni Lulit Solis, nililigawan daw ni Lito Lapid si Lorna Tolentino. Anong masasabi? Alam mo, against ako dyan, no? Kahit hindi natin yung field, unang-una, kaibigan ko si Daboy. So, that is betrayal to Daboy. Daboy kasi kaibigan ko si Sir. Tingnan mo si Sir, so kamukha ni Daboy yan. Ang bigote niyan, Daboy na Daboy. Dati sa People's Tonight ako, humingi ng tulong si Daboy nang tumakbo siya na pagka-mayor ng Quezon City, natalo naman. So, nung time na yon, naging kaibigan kami ni Daboy. So, lagi ko siyang tinutulungan noon. At least, kahit paano man lang, ma-interview siya, may labas ang gusto niya mangyari sa People's Tonight. So, ganun po yung naging relasyon namin ni Daboy. So, anyway, ano lang yun ha, medyo para malaiten lang yung ano. Pero ako, ganito lang yung masasabi ko. Si Lito Lapid, ang committee hawak niya sa Senado, Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Yung mga pogo na yan, under yan sa games. Actually, dapat, yung mga saklaw ng pagkor sa kanong Games and Amusements Board, yan dapat yung mga iniimbestigahan ni Lito Lapid. Actually, dapat, hindi ang committee ni Risa Hontiveros, Senate Committee on Women, Children, and Family Relations. Ang committee naman ni, iwan ko, ano bang committee ang nag-iimbestiga dyan sa Pogo na yan? Kay Alice Guo at saka dyan sa Purak na yan. Lumalabas Senate sa Committee on committee ni Risa. The Women, Children, and Family Relations. Women, Children, and Family Relations, and pero ang totoo, gender equality. Ang may major dapat na responsibilidad dyan, kasi Pogo yan, si Lito Lapid. Oo, dapat si Lito Lapid talaga. Games, amusements, and the sports. At ano yan eh, tapos umatid niya yun sa pagdinig, bigla siyang sumipot sa hearing, hindi dahil interesado siya sa issue ng Pogo, kundi dahil sa'yo, Toto. Sana hindi na lang siya umalis. Ba't umalis siya? Di ba sinabi mismo ni Lito Lapid, ayaw ko sanang, ngayon nga lang ako naka-attend dito sa hearing na to. Imaginein mo yun, dapat nga talaga umattend siya sa hearing na yun kasi tungkol sa Pogo yun eh. Trabaho niya yun. Ewan ko ba? Yun lang. Yun na munang comment ko dyan. So, anyway, bali ganun. Di ba sabi nga, yung bata, pag tahimik, pumupupo. Di ba sabi nga, ang ilog na tahimik, malalim. Ganun lang yun eh. Common sense. Pero huwag naman natin puruhan. Kasi laban pa yan ni Atty. Toto. Abangan natin yung mga evidences ni Atty. Toto. At kung tayo yung hahatol, no? Kung sino yung may pinakamagaling na katwiran, doon tayo. So, sa ngayon, naglalaban pa lang silang dalawa. Tingnan mo na isang kritiko at isang politiko naglalaban. So, tingnan natin mabuti yan. Atty. To! Sige, basta anyway, ang dagdag ko doon sa todo lang, inaantay ko lang yung USB
na ibibigay sa akin ng mga source ko na nakausap ko kahapon sa Pampanga. At nakalagay doon na nasa payroll po. Hindi ko lang sabihin kung magkano ha. Nasa payroll po ang 4 na senador at ang isang senador dyan si Lito Lapid. Naku ha. Mahirap yan ha. Matindi na naman ang Matindi yan ha. Matindi yan. So, ngayon, kung hindi kayang durugin ng ombudsman ang mga tiwali, kung may pagkakataon tayo ng mga vlogger, durugin natin sa ating vlog. Ganun lang kasi. Pupunta na muna uli ako ng Japan. Balik muna ako ng Japan. Attorney Engineer Toto, makakasama mo sa Senado lahat yun. Oo. Iwas ko sa'yo. Dapat na yun. Ipakita ko lang sa kanila kung ano ang bunyog makipaglaban. Ganun lang kasimple. Matindi talaga. Oo. Ha? Magkikita-kita ka sa Senado nun. Oy, si Art. Hindi pa nagsasalita si Art. Oh, si Art. Troy. Si Sir Art. Nakamute ka, Art. Di pa marinig si Kuya. Nakamute Si Kuya mo, Art. Sir Art. Nakamute? Nakamute ka, Art. Nakamute. O sige, habang nag-mute pa nag-ayos, sige Sir Art. Nais ko lang siguro bigyan ng parang announcement ko lang na abangan nila sa atin. Ito, may dokumento. Isang dokumento naman ito na magkikwento kung paano napunta sa kamay ng body BFF ni Lito Lapid ang lahat ng lupa. Isang ito, banggitin ko lang na ang dahilan ay piniki ang perma ng mga farmers. Ang farmer, yan ang magandang ibulgar. Nako. Ay inaantay nila ang CLOA. Ang ginagawa ay hindi binigay sa kanila ng Register of Deeds ang kanilang titulo kasi pala doon may naniobra na ginawa na ng peking firma para mapunta sa siblings ng Cruz. O hindi to kamag-anak ni Ruel na social George. Balik, ginawa na ganon, piniki po ang perma nila. Kaya lalo niyang kailangan ngayon si Lito Lapid na si Lito Lapid po ay laging naglalaro ng golf dyan sa Royal Grand Palazzo na katabi ng Pogo. So, paano sabihin na hindi niya nakikita tuwing maglalaro siya ng golf? Yung Pogo. Din siya. Hindi ka pala Lapid. Sa malapit na hotel dyan, katabing hotel mismo sa loob ng Royal Grand Palazzo, sa loob din ng 106.4 hectares, itong Park Hotel. Ngayon, nagpagawa ng bagong extension ng Park Hotel, isisiwalat ko na ngayon, pero hindi ko muna banggitin ang buong detalye para maasahan nila ngayon ng ating mga subscribers kung ano ang darating na ilalabas ko. Yung isang Koreano na nagbenta ng kanyang lahat ng ari-arian sa South Korea, pumunta sa Pampanga para makipagnegosyo at itatayo yung golf course, itayo yung hotel, at nung pagpatayo niya ng pangalawang hotel ay pinatay siya sa opisina. Nako. Ang purpose ay para makuha ang property. So ganun po, hindi ko muna ikwento ka ng buong kwento. So kawawa naman ang Koreano na yun. Yan ang problema ko. So, with that, makita mo kung mapuntahan nyo, napuntahan ko po yung Royal Grand Palazzo. So, nakita ko yung mga building, kumbaga high-end ang pagkakagawa ng disenyo. So, may isa ko doon na pinicturan na tinuturo sa akin, iyon ang bahay ni Mayor Jing Capil. So, ngayon, si Jing Capil ay nagsasabi siya na wala daw siya doon. So, well, madali lang namang mag-deny. Ang problema po rito talaga ay ngayon kayo, yung nigay na payula po ay kahit ka pa sa lumaban sa bigayan ng pera, hindi mo kayang tanggihan ang halaga ng pera na binigay ni Alice Go.
So, yan ang hindi maganda eh. Tapos sasabihin lalo ni GMA, sasabihin Ako sa personal kong opinion ito hindi ako naniniwala na totally wala man lang ideya itong mga Pineda, itong mayor ng Porac at itong si Lito Lapid dyan sa Pogo na yan. Hindi ako naniniwalang wala man lang silang ka-idea. Kasi ang pinalalabas nila para bang sila yung mga tuod na parang lumitaw na kabuti ang Pogo na isang umaga, lumitaw yan, nabigla na lang sila. Ganyan pinalalabas nila eh. Si Pineda, yung mayor na yan ng Porac, at itong yung tukmol na si Lito Lapid. Walang maniniwalang tao dyan kasi si Lito Lapid mismo, taga Porac yan. At sinasabi nga na Tony Toto ngayon, nag-golf ka pala dyan, Lito Lapid ke. Ako ang hiling ko lang sa Senado, Senator Risa Hontiveros, ipatawag mo si Attorney Toto Kausig sa Senado. Marami na palang anggulo yan. Yung lupa ng magsasaka, dapat ipatawag si Attorney Toto Kausig sa Senado para si Attorney Toto ay mag-testimonya din. Yun. pinapangalawa ko yan. Tama. Yan. Si Hontiveros dito kay Alice Gao. Si Lapid kay Alice Gao. Ano na kasi yan eh. Kumbaga sa kadena, salasalabid na yan. Tugtong-tugtong na yan. Agree. Pero, kung sino yung lehitimong taga-Pampanga, taga-Tarlac, hindi pwedeng mawalan yan ng alam sa lahat ng nangyayari dyan. Kaya lang, siyempre, nasa kapangyarihan sila, pwede sila gumamit ng ibang tao, hindi direct na nakapangalan sa kanila yung mga ari-ariang yan. Parang yung nangyari nung sa Marcos noong nagnakaw, kung saan bansa inlagay ang mga ninakaw, kung saan pangalan, kung kani-kaninong pangalan inlagay, di ba? So, yan inakuha na rin nila yan. At isa pa, di ba napapabalita nga ngayon na ang nangangampanya sa parting Visayas, Mindanao ay kasama nga na si Senador Lito Lapid dyan sa grupo ng mga Duterte na nangangampanya na rin. At isa rin yung pinalayang dating nakakulong. Sama-sama sila, di ba? So, yun po, hindi may pagkakailayan na hindi nila alam ang lahat ng bagay dyan sa kanilang lugar. Unang-una, mga naging mayor, then naging governor, then naging senador, andiyan pa si Gloria Arroyo. Pwede ba naman hindi alam? Alam kaya nila yan. Kaya lang, hindi nga tayo makakuha ng mga talagang matitinding ebidensya pa para sila ay talagang mabanatan. So, sa ngayon, ako para sa akin, ano lang muna tayo? Parang nakikipaglaro lang tayo muna ngayon ng baraha, no? Ako naman, guys, sa akin lang. Dinig ba ako? Sige ka muna. Quiz Art. Didinig niyo ako, okay lang. Opo, napuputol-putol lang. Ang Troy. Tama sabi nila, taga Pampanga, walang mangyayari sa Pampanga na hindi alam nitong mga hayupak na ito. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Lito Lapid, yung mga... At lalo na itong nako, sabi nga ni Lito Lapid, naging vice governor, naging governor siya, ngayon naging senador siya. Correction lang, hindi kasama si Lito Lapid kila Duterte, kasama siya ng Macho Group. Nasa ilalim siya ni Marcos. Alam niyo ba kung sino yung Macho Group? Yung mga re-electionista na tatakbo uli, si Gringo Honasan, si Tito Soto, si Ping Lason, at saka si si Lito Lapid. Yan, sila Macho Group, pero macho to sa pagnanakaw eh. Kaya kasabwat na naman sa Pogo. Lalo na to si Tito Soto, akala mo kung sino magsalita laban sa Pogo. Inalis na raw na niya si Alice Gao sa NPC. Samantalang
isa siya bumoto para sa Pogo. Ano ba yan? Wala ka amin. Hanggat hindi nakukuhanan ng matitinding ebidensya, wala pang aamin dyan. So, ano lang muna tayo, alalay lang muna tayo sa labanan ng Kausing at saka ng Lapid. Ako naman, guys, ako naman, tulad nga, kung napakinggan nyo lahat ng anggulo, kung napanood nyo din mismo kung paano magsalita si Lito Lapid, ako, critical thinking lang wala, kung sinasabi nga, wala pa daw aamin, pakinggan, kung wala tayong obserbasyon, wala tayong datos, panoodin nyo paano nagsalita si Lito Lapid. Paano siya naghayag. Pinatawag niya ang mayor, pinatawag niya si Vice Governor, si Pineda, pinatawag niya si Gloria, pinatawag niya lahat. Kumbaga, parang ano to, ako lang malalagay sa langanin, ako lang ang kinakalaban ng vlogger. So, parang gano'n ang dating sa akin eh. Parang nagtawag siya na wag niyong hayaan na lahat tayo mapunterya at lalong wag hayaan na siya yung mismo pinupunterya. Nag-name kung talagang matapang siya, hinarap niya at kung inosente siya, hinarap niya mag-isa yan ng legal na hindi nagtatawag ng mayor, na hindi nagtatawag ng vice governor, pati si Gloria, hindi niya kailangan tawagin. Medyo ang ano ko dyan, nag-alinlangan na siya, kaya medyo nagtawag na siya, nag-collaborate na siya. Pero kung papanoodin natin, maaring possible na talagang, eto lang para sa akin, sa opinion ko, maaring involved talaga siya at medyo guilty siya, kaya siya naghahanap ng kakampi. Ano ko lang yon. Tama ka, Sir, dyan eh. Simple lang naman yan eh. Di ba, Senador ka, Lito Lapid ka. Kesa kung ano-anong ginagawa mo sa NBI, nagpe-fake news ka na may warrant of arresto, simple lang gagawin mo kung wala kang kasalanan. Ipatawag mo, imbitahan mo si Engineer Toto Kausing sa Senado, mag face-to-face kayo sa Senado sa harap ng taong bayan. O, di ba? Ganun, Lito Lapid. Ang pananaw ko naman doon sa pagtatawag ni Senador Lito Lapid is parang niyang sinabi na bakit ako lang? Bakit hindi niyo rin sila imbestigahan? Bakit? Ano bang sinabi niya na ako lang yung tinutukoy niya, ang dami-dami namin taga-Tarlac, ang dami-dami namin taga-Porac, bakit ako lang? Yun yung pananaw ko doon, ano? And yung ano niya ng mga record ni Attorney Toto sa NBI, hindi niya siguro alam kung paano revisahin ang mga record ng isang taong nagkaroon ng mga kaso. So, yun ang mga taga-NBI, may problema rin yan dyan. Bakit? Tapos na yung mga kaso, dismissed na, wala na, dapat yun, burado na. Kung meron man, hindi naman na-convicted talaga si Attorney Toto eh. Ang naka-record lang dapat naging convicted. Di ba, Attorney Toto? Dapat convicted ka. Yun ang dadalhin mong record sa NBI ng matagalan. Yan. Hindi naman siya naging convicted, kaya dapat burado na yon. Hindi na dapat yun iniisa-isa pa. No? So, ano yan na-experience ko yan, Attorney Toto, na maghanap ng record ng isang tao. No, yung ibang record niya active pa. Tapos na-convicted na siya. Tapos may mga banibago pa. Yun ang paniniwalaan ko na talagang meron pa. Pero yung nabswelto ka na, na-dismiss na, dapat hindi na yan inaano ng NBI. Wala makapangyarihan. Yun ang tamang isip doon. Makapangyarihan. Ginamit ang kapangyarihan. So, talagang makakalkal lahat. Kahit hindi na dapat. Yun lang. Okay. So si Lito Lapid, fake news labang kay Sir Toto at mabuti na lang si Sir matibay ang ebidensya laban sa kanya. Ngayon, yan ang sagutin niya. Hindi siya mag-news. Fake news sasabihin niya, may kaso Yes. Pagpangalanan. At bilang nasabi niya itong vlogger na to, na ano pa nananalakab. Kumbaga sa nahuhuli ng isda. Hindi naman
Sir Toto kasi si Sir Toto madulas. Siya, Leong May Toto Oo. Tapos na si Art. Art, tapos ka na? Tapos Kaya na, kayo naaway Attorney Toto kasi kaibigan mo si Rudy Fernandez. may ano ako, may gusto lang akong i-share ano. Una, tungkol diyan sa ginagawa ni Engineer Toto. Ang totoo, kapag nag-i-express ka ng puna, obserbasyon, duda, at ang subject mo ay public official, hindi dapat ganyan kasensitibo. Hindi naman, halimbawa, pag sinabihan mo, bakit ba hindi mo to iniimbestigahan? Ikaw ang chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Bakit parang tahimik ka dito, Senator Lito Lapid? Protector ka ba ng Pogo? Pagka ganun yung sinasabi mo, hindi ka pwedeng dyan. Hindi dapat maging balat sibuyas yung pinupuna mo. Kasi public official yan. Public official yan. Toto. Sabihin mo nga sa kanila yung US versus Bustos. Okay. Ang kaso ng US versus Felipe Bustos Jr., GR number L19252, may petsa na pinalabas ng Supreme Court noong March 18, 1918 at sinulat ni Justice George A. Malcolm na siyang founder ng University of the Philippines College of Law. Nagsasabi siya sa kanyang desisyon, ang kasong ito ay nagsampa ng libel ang isang judge sa Pampanga laban kay Felipe Bustos Jr. dahil si Felipe Bustos Jr. at grupo niya ay sinulat nila na corrupt itong si judge. So ang decision dyan na sinulat ni George A. Malcolm ay ganito. Sabi niya, after enumerating the history of the Philippines with respect to press freedom that started from the time of Jose Rizal, ay sinabi ni Justice Malcolm, in the interest of the society and the maintenance of good government, the public discussion, the interest of the society and the maintenance of good governance demand full public discussion, and the officers shall not be onion skinned if it pertains to criticisms on their official conduct. So, ganun ang sinabi ni George Malcolm. Kaya sabi niya, hindi pwede talaga kumaso ang mga opisyal. Ngayon, na ilagay mo yan sa tinatawag na actual malice doctrine na inunayan sa New York Times versus Sullivan sa desisyon ng United States Supreme Court. Ang kaso na yan, nagsimula yung time na nagbumbahan at involved yan si Martin Luther King Jr. Ang kaso, pinawalang sala ng United States Supreme Court ang grupo ni Martin Luther King dahil kung may pagkakamali man o hindi, basta laban sa public official, ang si Commissioner Sullivan ay dapat magpapatunay na mali ang mga defamation statements nila ni Martin Luther King Jr. At kung mali, dapat patunayan pa rin ng public officer na si Police Commissioner Sullivan na alam nila ni Martin Luther King Jr. na hindi nga totoo at the time they published it on New York Times. So ang kaisipan niyan, na naibitbit pa yan ng Supreme Court ng ating Pilipinas na nagbibigay sobrang galang sa United States Supreme Court pagdating sa press freedom, at isa sa mga desisyon na yan ng Supreme Court ng Pilipinas ay nakasulat sa Gingging versus Court of Appeals, GR number 128959, na pinalabas ng Supreme Court ng Pilipinas noong September 30, 2005, na nagsasabi na ang doktrina na inilabas sa New York Times versus Sullivan ay dapat i-apply dito sa Pilipinas. At sinasabi para
guilty ang isang nanunulat o author o kaya broadcaster, dapat patunayan ng isang public officer na nagrereklamo sa libel na hindi totoo ang binanggit. Kagaya sa akin, patunayan ni Lito Lapid na hindi totoo yung binanggit ko na siya ay protector ng Pogo. Number 2, patunayan niya na alam ko na hindi totoo nung ako'y nag-live. So ang problema, dapat siya, ang ginawa niya, kung pumunta siya, kung talagang ganun ang pakay niya, na dapat sana siya nag-investigate nun, siya dapat si Mr. Chair. Kaya hindi si Riz Hontiveros pa ang nagiging Madam Chair. So dapat ang ginawa niya, nagbitbit siya ng certificate galing sa Assessor's Office ng Purak, Pampanga para magsicertify wala ang lupa si Mr. Lito Lapid. Hindi yung tatanungin si Mayor Jing, kilala mo ba kung sino may-ari ng lupang yon? Sinabi, Kipin, nag-usap na mga yon bago pumunta sa cemetery. Sabi niya mga Cruz siblings. Dapat ganun ang ginawa. Attorney Toto, kumbaga ang ginagawa ni Lito Lapid, ang tawag natin dyan, nagtatanga-tangahan. Ayun. Nagmamaang-maangan, nagtatanga-tangahan. Alam mo naman kasi, Colex, kapag guilty ka, hindi mo na alam gagawin mo, nagpapanik ka. So, hindi siya nagtatanong sa mga abogado niya kung ano ang gagawin. So, in other words, tapusin ko lang. In other words, na-repeat itong doktrinang ito sa kaso ni Rafi Tulfo at sa kaso ni Claudio Daquer na manunulat ng Puerto Princesa na siyang pinanalo ko sa Supreme Court, na nagsasabi, ang sa kaso ko naman, sinabi niya, sinulat na yung sports director ng Puerto Princesa ay mukong at isang langaw na nakapatong sa kalabaw. Pero ang problema nung nag-akusa kay Mr. Claudio Daquer ay hindi niya pinatunayan sa RTC Puerto Princesa na hindi totoo yung mga facts na pinagbabasihan ni Mr. Claudio Daquer kung bakit niya tinawag na mukong at tinawag niya na langaw na nakapatong sa kalabaw yung sports director ng Puerto Princesa. Sa kaso naman ni Rafi Tulfo po, ganito pong nangyari. Sinulat ni Rafi Tulfo laban kay Attorney Dingso ng Customs Bureau na kung ito ba daw ay nagugulikta ng kutong mula sa mga truck na naghahakot ng mga imports mula sa Bureau of Customs papunta sa mga importer. At kung hindi magbibigay kay Mr. Dingso ng pera, ay hindi sila makakapagbiyahe. Pangalawa, sinulat din ni Rafi Tulfo na si Attorney So ay nagnakaw ng asawa ng iba. Pangatlo, sinulat din ni Rafi Tulfo na si Mr. So ay nagpatayo ng malaking mansion doon sa Apubay, sa Taguig. So, iyon ang mga sinulat ni Rafi Tulfo. Bakit siya inakwit ng Supreme Court? Sapagkat, sabi ng Supreme Court, hindi na patunayan ng umaakusa na public officer na hindi totoo o kasinungalingan ang sinulat ni Rafi Tulfo. At hindi pa rin niya napatunayan na yung alam ni Rafi Tulfo na hindi totoo. So, ibig sabihin, ganun po ang doktrina ng actual malice doctrine kapag public officer ang nagsasampa ng kaso. Kaya, pinasok ni George Malcolm, the public officer must not be onion-skinned for all criticisms thrown against him insofar as his official conduct is concerned. Dito, official conduct ni Lito Lapid, magkaroon ng oversight function sa lahat ng Pogo. So dapat ginawa niya. The fact na hindi niya ginawa ay paliwanag niya kung bakit siya mamroblema. Baka mapapahiya lang siya kung magsampa ng kanyang kaso laban sa akin. Ganun ang kasimple. Oo. Yan yan yung isa pa yan yung puntong inano natin na actually kahit pa naman nasaktan si Lito Lapid sa ginagawa ni Engineer Toto, pag public official ka, hindi ka dapat masyadong onion skin. Sa private, oo, pero sa public official, hindi. Kasi ano mo yan ayaw mong punahin ka, kahit pa sabihin mong walang ebidensya sa'yo or walang ebidensya or katibayan laban sa'yo, hindi ibig sabihin niya na hindi na pwedeng magpuna ang tao. Hindi pwedeng mag-question, hindi pwedeng magduda, at hindi pwedeng sabihin yung pagdududa sa'yo na hindi kaya ikaw ay protector ng Pogo. Oh. 'Di ba? Ano yan
iba ang handling kapag kapag public official. Hindi dapat nagiging masyadong balat sibuyas. Tama, balat Kasi sibuyas. kung ayaw niyang ganon, hindi dapat siya nagsenador. Mag-resign na lang siya kung ayaw niya. Di ba? Oo. Eto nga, Attorney Enzo, Attorney Toto. May hamon si Lito Lapid. Ang sabi niya, Attorney Toto, magre-resign ako. Sabi niya, kapag daw napatunayan na siya ay may involvement o connection sa Pogo. Siguraduhin na lang niya, pirmahan mo na kami ng kontrata na susundin niya ang kanyang sinabi. Kasi kung walang kontrata, hindi niya susundin. Parang batang tinakot. Tama ka, Toto. Walang iniwan yan. Patapos na termino niya eh. Walang iniwan niya sa mga pangako ni di ba? Ni Digong. Ganyan Mga pangako ni BBM na 20 pesos. Ayan, oo. Ako kasi mga ka-PMTJR. Paulim din senador eh. Kasama sa Macho Group. Ang dami ko nang narinig ng mga Ang dami ko nang narinig ng mga opisyal ng gobyerno pagka nagigipit sa mga kontrobersya. Nagsasabi, magre-resign ako kapag sa awa ng Diyos wala naman nagre-resign. Dumadami pa sila sa pwesto. Di ba mag-jet ski pa? Hindi ba lang nangyari? Tatakbo pang senador si Lito Lapid. Thank you, Inday. Group. Kalabanin niya 3 Duterte. Tatakbo. At ako, ito pala, isa sa observation. Ako, dami ko observation. The fact that itong mga Pogo, alam naman natin itong sindikatong mga in-check na ito, itong sindikato ng Pogo, alam natin kung paano sila mag-operate eh. Halimbawa, si Alice Guo, pineke yung pagkamamamayan, pineke yung lahat. Ang pag-ooperate ng Pogo, ginagawa nila lahat mula sa opisyal ng gobyerno, sinusuhulan, pinipeke. Dito pa kaya sa Porac, Pampanga, kumbaga nandyan talagang pagdududa ng taong bayan na malabo yung sinasabi ni Lapid na miski kapiraso wala siyang idea sa Pogo eh. Malabo yun. Given pa tong ugali ng Pogo, ginagawa ng Pogo na lahat dinidiskartehan, pinipeke, sinusuhulan para sila makapaggawa ng mga illegal na mga operasyon. Malalaking kriminalidad. Ito'y sindikato eh. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit yung sinasabi ni Lito Lapid na para siya nagtatanga-tangahan. Hindi tayo sigurado, hindi tayo naniniwala na walang alam dyan or idea man lang si mga Pineda ng Pampanga, yung mag-inang political dynasty, yung mga Pineda na yan, na nakilala sa Weteng, di ba? Sa Weteng nakilala yung mga Pineda. Yung mayor ng Porac at yung si Lito Lapid. Di ba? Sa totoo lang po, pero ngayon galit na galit si Lapid. Dapat nagalit si Lapid sa Go, hindi sa Kalbo. Ayos. Ayos yan, ha? Ayos. Ayos. Pasok ha. Nagra-rhyme. Anyway, talaga, ako, Pero, ang tanong na lang, ito na lang, bakit ba ang kinuha na komite ni Lito Lapid ay games, amusements, and sports? Or kung hindi niya man yan kinuha, bakit yun ang binigay sa kanya? Alam ba na siya ay mahilig sa games, amusements, and sports? Or may interest siya sa games, amusements, and sports? Kasi yan eh, pag ang binibigay sa yung komite sa Senado, depende kung anong gusto mo eh, saka ano yung interest mo eh, di ba? Tingnan niyo si Villar. Ang interest ni Villar, lupa. O kaya yung kanyang Senate Committee on Lands, Agriculture. Di ba? Ano ang hawak ni Bato? Ayun, mga order, mga gano'n. Ano ang hawak ni Lito Lapid? Games, amusements, and sports. Ibig sabihin, mukhang mahilig talaga siya sa Pogo. I guess no. Tanungin natin, bakit yun ba ang kinuha niyang komite? Yun muna.
Di ba? Pangalawa, yan yung kinuha niyang komite. Nagkakaproblema ngayon yung issue na yan sa Pogo, matindi ngayon. And yet, wala siyang ginagawa. Bigla lang siyang lumitaw, nag-attend sa hearing dahil sa'yo, Toto. Baka napagkamalan niya ako. Napagkamalan niya ako Pogo. Hindi ako Pogo, kalbo ako. Attorney, baka napagkamala kang si Pugo. Oo. Mag-anak ko Pogo. Hindi ko alam. Siya na rin ang nagsabi, sabi niya, ako nga, bihira lang akong umattend sa hearing. Kaya lang, umattend ako ngayon dahil, ina-atake ako ng isang vlogger. Hindi eh. Actually, ang dapat na ginawa niya, nag-request siya kay Risa Hontiveros at kay Win Gatchalian na mag-joint committee hearing ng committee niya. Diba? Dapat yung committee niya ang nagsasagawa ng hearing na yan eh. Kasi games yan eh. Gaming. O kaya, kung nauna na si Risa at si Win Gatchalian, naghabol siya. Pwede bang mag-joint hearing tayo? Isama na rin yung committee ko eh. Kasi syempre, games yan eh. In aid of legislation. Sa dami ng problemang ito na lumilitaw sa pagdinig na yan, dapat marami ng batas o amyenda sa batas na magawa. Yan dapat ang gagawin ni Lito Lapid, in aid of legislation. Ang problema, mukhang hindi siya interesado eh. Mas interesado siya sa Toto eh. Pagbigyan diba? ko Na-agitate nga eh, na-agitate. Kaya biglang lumutang. Lang talaga, kaya nga ako sabi ko, ayaw kong mag-touch doon sa issue nire-raise ni Toto. Kasi si Toto ang may ebidensya doon. Ito lang nire-raise kong issue. Ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Ikaw dapat ang masayong trabaho yan eh. Yang tungkol sa paghahabol sa mga pugo na yan. Di ba? Tama, attorney, tama. Kaya attorney. Hindi mo makikita si Lito Lapid. Dapat galit na siya dyan. Yes. Yes. Kaya kung nagdududa ang bayan, ako di na nga ako nagdududa. Kung ikaw Lito Lapid, nasasabihan ka, ikaw tukmul kang Lapid ka, kung nasasabihan ka na protector ka, kasalanan mo yan, tukmul kang Lito Lapid ka, kasi dapat, committee mo nag-iimbestiga dyan. Bakit tahimik ka at attend ka lang sa Senate hearing, kasi nakalagkad ang pangalan mo ni Attorney Toto Kausing na isang vlogger. Di ba? Yan, kaya pindahan siya. Kasalanan niya. Epektibo si Attorney Toto. Hindi mo attorney Ako na sabi ko lang dito, natuwa naman ako kung kahating kaso na imbestiga ng Senado ako galing sa PH vlogger. Wait, isang honor natin ito. Ngayon, itong kanino ba yung puputok-putok? So anyway, ang sa akin lang naman mabanggit ito, hinahamon ko lang si Mr. Lito Lapid. Kung gusto mo, huwag mo gamitin ang Senado kasi senador ka eh. Ang problema ko sa Senado kasi may ganito yan. Meron siyang tinatawag na protection. I cannot file a libel case against him kasi nga privileged communication ang lahat ng sasabihin niya sa Senate Committee hearing. So lumabas siya sa Senate Committee hearing. Doon siya mag-live na lang siya. Kahit mag-live siya, wag na kami magdebate. Kasi kung mag-live siya at uulitin niya yon, makakasuhan ko na sa ngayon ng libel kasi mali po ang kanyang sinabi. Hindi po 9 libel cases ang meron ako. 14 po. 12 sa Coronadal Regional Trial Court at 2 sa Quezon City Regional Trial Court. At wala po akong standing warrant of arrest. So, ngayon, ulitin mo yan, i-live mo po yan. Huwag kang magsalita sa Senado na may protection ka ng tinatawag na privileged communication. Kaya, lumabas ka dyan at kakasuhan kita. Pangalawa po, sumulat na rin ako sa National Bureau of Investigation kay Director Jimmy Santiago na isumpong sa akin, sabihin sa akin kung sino sa personnel ng NBI ang naglabas ng records ko sa NBI para makasuhan ko sa paglabag ng karapatan ko sa ilalim ng Data Privacy Act. Sensitive information ko yon. Kung negosyante ako, wala nang magpapautang sa akin para magkakapital ako sa negosyo dahil may kaso ako. So, hindi mo ba naisip yun, Mr. Lito Lapid? Kasi bagay, wala ka naman isip, graduate ka lang naman ng high school eh.
So ngayon, ang NBI naman, bakit hindi nyo iniisip na mali yan? Gumawa kayo ng krimen sa pag-violate ninyo sa aking karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. May mga kaso nga kami hinahawakan po na yung nakapagpautang, tinakbuhan ng nangungutang, pinost niya sa Facebook, siya pa ngayon nakasuhan sa korte sa paglabag ng Data Privacy Act. So, lahat, kung meron kayong pinapautang at ayaw magbayad, huwag kayong basta-basta ng post kasi pwede kayo makasuhan sa paglabag ng Data Privacy Act sa pagbabanggit mo na may isang palautang na hindi na nagbabayad. So, yan lamang po ang aking hamon kay Lito Lapid. If you want fair platform, do it live. O di kaya kung gusto mo with more, mas maganda, mag-debate tayo tapos ang mag-moderator si Colex. O, ganon. Para mag-debate tayong dalawa, hindi ko lang alam kung binababa ko na nga ang aking dangal kasi graduate ako ng Doctor of Jurisprudence ako tapos bababa ako sa high school graduate. Okay lang yan para mapatunayan lamang kung ano ba talaga ginagawa mo, Mr. Lito Lapid. Ikaw, ang tawag ko sa iyo, you have already committed the act of plunder. Why? Every month po, lahat ng senador ay tumatanggap ng sahod, allowance at iba pang panggasto kada buwan 2 million pesos. Kung ilang taong ka na, sabi mo, nasa 18 years ka na nagiging senador. 18 years times 2 million, ilan yan? Mahigit 50 million yan. So, plunder na yan. Bakit ko nasabi plunder? Wala ka namang ginawa. Kung wala kang ginawa, wala kang karapatan sa sweldo. Kung wala kang karapatan sa sweldo, ninakaw mo yun. Dapat ibalik mo yun sa Pilipinas. O, ganun masabi ko. Ganun din kay Ruben Padilla. Plunder na rin kay Ruben Padilla. Walang ginagawa. Magpasuklay-suklay ng bigote, mabuti na lang may buhok siya, nakasuklay ng buhok. Kung kagaya ko, kay si Bato, at si Bato, umiiyak-iyak sa mga hearing. Pwede nating bayaran siya sa acting niya. Yun ang aking masasabi dyan sa mga senador ngayon. Kaya binabayaran kayo 2 million a month. Kasama dyan sweldo nyo, kasama allowances ninyo. Tapos isipin naman ninyo, kung netumbasan ba ninyo ang inyong mga nakuha kada buwan. Huwag na natin pag-usapan ang tinatawag na pork barrel. Huwag na natin pag-usapan yan. Ito na lang, dito na lang natin pag-usap. Yan lamang po ang masasabi ko, Mr. Lito Lapid. Okay, Roy, pwede mag-wrap up na tayo. Okay, so habang usapan, mahabang talakayan, pero nagbunga ng kalinawan sa ating mga manonood at makikinig. Anyway, so paano naman tayo sa isa, no? Maraming salamat Attorney Engineer Toto, no? O since yung exposure o yung expose, parang gano'n, ano? Anyway, sana masundan to, no? Engineer Toto. Okay, paalam tayo sa isa. Maraming salamat sa mga kasama ko pala. Okay, may nagtanong kanina. Yan ang laban si Leong Guerrero. Okay. Wala na. Attorney. Wala na, ended na eh. Dinapos na ang ating live. Dinapos niya. Okay, maraming salamat. Okay na. Sige. Ernie, maraming salamat sa inyo. Engineer Toto, yung security mo, ingatan mo security mo Hindi ko lang masabi on camera. Regular na tayo every Saturday Okay, Attorney. Yung security mo, ano bang may plano ka ba sa security mo? Roy, pwede bang imbitahan mo next week si Ronald Llamas? Pag-usapan natin yung proposal ni Trillanes. Sige, maganda yan. Nasa US pa, nasa US. Pwede kong live lang. Attorney Toto, ingat ka oras iba eh. Love you. Okay. Oras iba. Ingat. Magpapatawag na ang exact. Good. Pwede kayang i-push natin na Attorney Toto na mapunta ka sa Senado? Manawagan tayo. Wala. Hearing. Hindi, maganda tong issue na to. I-burn mo kasi mag-ingat ka security mo to.
Ano, Okay. maganda to para publicity to para sa iyo, para makilala ka. Mas maganda ka patawag ka sa Senado Actually, Tama. actually na yung natutuwa nga ako sa isang banda, Zorch, ganito. Yung aking views nasa 150,000 lang. Pero yung mga gumamit ng content ko, yung iba, kalahating milyon na nakakapanood. Kaya nagigil. Maganda yan. Gatungan ng gatungan niya para ano. Tsaka maganda sa'yo kasi, it so happen na yun rin ang trabaho mo doon, ginagawa mo sa mga magsasaka, kaya mas alam mo yung lalim nun ang problema doon. Kaya lang ingat ka sa security mo, attorney. Baka siyempre, kailangan ka pa sa Senado. Okay. Thank you, Aling Marie. Thank you, Thank you, Tom. Salamat. Okay. Thank you, everybody. Thank you. Attorney Bye-bye, Toto, thank you po. laban mo. Kasama Good mo. night. Totong, wala ka nang umpisa. Inano kagad kita. Kinampihan kagad kita. Thank you. Pati si Bad nga, kinampihan din ako ni Bad. Labanan natin yan. Kung tama naman at may ebidensya, okay lang din. Sige. Bye. Thank you. Bye. Babu. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.